Napakalaking parte na ng buhay ko ang sementeryo, lalong-lalo na ang isa kung saan ako nagsimula. Ang sementeryo po ng Wireless Catholic Cemetery dito po sa Davao City. So, isang katawan ang natagpuan dito na ating pupuntahan ngayon. At hindi natin maiwasan na mangamba na baka sakali na one time nagbablog tayo, one day. Tapos nakakita tayo ng ganun. Ano kaya magiging reaction ko mga master, no? Kaya samahan nyo akong ikutin ito. Huwag kalimutang mag-like ngayon o mag-subscribe. Dito yung mga damit niya. Yan o, meron siya rito lutuan. Tapos meron ditong mga pinagkainan ng So what's up mga master? Long time no look. Hindi, kasi ganito guys, medyo sensitive po yung ating vlog ngayon. Mga totoong storya to nangyari dito mismo sa madalas natin pinagbablogan na sementeryo dito po sa Davao City. Ngayon ikikwento ko lang sa inyo kung paano at kung saan itinapon yung katawan or yung rugby boy daw yun, yung ano na yun. Wala pa sa tamang edad ngayon, diretso lang to. Puntahan natin kung saan siya itinapon. Makikita nyo dyan sa screen, i-blurred ko na lang din. At kung sana kung bago ka lang sa channel natin, hilig mo yung mga ganito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. So, shoutout sa lahat ng mga nandiyan sa screen. Yung mga nakapanood din ng vlog ko nung nakaraan lang. Bukod po dun sa pupuntahan natin ngayon, isang puntod kung saan itinapon. Yung lalaki na yun, na sinasabing rugby boy daw. Kasi dun din daw siya tinapos. O dun din daw siya pinatay mga master. Lagi ako nagbablog dito. Hindi to ibinalita mga master eh. Nitong nakaraan lang to nangyari. Tanda ko naman yung ano, Mitsu. So, wait lang guys. Doon ko ikikwento sa inyo kung paano siya tinapos. So mga master, bukod pa po dun sa pupuntahan natin ngayon, yung isang lalaki, parang 2 years ago na, mas pinili niya ritong tumira. Hindi ko lang alam kung, kasi ang sabi na sa akin, nandito pa daw siya sa sementeryong ito. Na matapos ng 2 taon, subukan natin siyang puntahan at bigyan ng konting aginaldo or pamasko mga master. Ito puro patay ito eh. Ito yung nasa opening natin eh, itong part na to. Yan. Magpapalipad tayo ng drone dyan. Yung pinaka niya guys, kailangan lakas ng hangin. Yung kabuuan at laki nitong sementeryong ito. Ayun oh, tignan nyo oh. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung sementeryo, kalaki at ka-organized dito sa bandang baba. Palipad tayo ng drone ngayon, mga master. So iyan, kitang-kita naman siguro sa drone. Yan, bongga oh. Tapos makikita nyo yung parang ilog. Yan yung tinatawag nilang Davao River. Oo, kung di ako nagkakamali Tapos itong sementeryo na ito yung isang private. At ito na yung mga makukulay na patay. Yun yung nailagay natin doon sa ating opening nung nagsisimula pa lang tayo sa ating vlog. Yan. Tapos, makikita ninyo guys, iba-ibang kulay, ang ganda, may mga kabahayan pa dyan. At meron pa tayong isa pang pagpapaliparan ng drone, maya-maya lamang. Hintayin lang natin itong makita yung mismo kung saan itinapon itong lalaking ito. Ayan.
ang sementeryong ito sa pinakamalaking sementeryo sa buong Mindanao. Ito nga ang Roman Catholic Cemetery ng Davao City. Kabilang din sa sementeryo dito ang MAA Public Cemetery, Roman Catholic Cemetery, Forest Lake, at napakarami pa. Meron ding Old Chinese Cemetery at Davao Memorial Park. Dito sa pinakaibabang bahagi ng Roman Catholic Cemetery ay mapapansin na naka-arrange ng maayos ang mga nitso. So dito sa part na to mga master, sementeryo din yan. Part din yan ng Catholic Cemetery. Tapos itong sa banda rito, ito yan, yung papunta dyan. Yan. Kikita nyo yung syudad ng Davao City. Yung part dyan, nandyan yung mga private na mga pang bigat, big time. At ito yung pinaka-public. May school pa. Tapos yung mga bahay dyan, mas maraming bahay ng patay kaysa sa buhay. Tapos tignan mo to guys tong part na to. Ayan, yung mga patay. Magpalipad tayo ng mas malapit ang drone. Grabe. So ito yung parang Davao River sa part na to. Yan. Ayan. Yan ang Davao City. Tapos dito naman sa part na ito, wait lang. Yan yung public, private. At kung magmula dyan sa papaikot na yan, lahat po yan mga patay. Lahat po yan sementeryo mga master. Kasi ang pinaka-Catholic Cemetery ng Davao, ang pinaka-sentro ng libingan, dito po sa Mindanao, kung di nyo po alam, sa mga hindi pa po nakakaalam. Lahat ng paling ng Mindanao, karamihan dito nagpupunta at makikita ninyo na napakalaki talaga ng sementeryo. Ganda. Ang gandang tignan ba? Pero higher natin, itaas pa natin ang konti yung drone. Kung gaano natin makikita kung ayan guys Max altitude reached. Ay hanggang kasi may kasi dito may mga dumadaan malapit sa airport kaya may limit lang yung natin pagpapalipad. Dumaan na tayo, baka tamaan yung eroplano natin. Nasaan ka na? Ay shucks. Kala ko tatamaan yung aeroplano natin charot. Hindi ko na makita yung drone. Nawala. Mahilig daw magnakaw itong lalaking ito, itong minor na to. At mahilig din daw mag-rugby dyan sa part na yan. Lagi daw sinasabihan niya na tumigil na sa kanyang ginagawa at tapusin na yung ginagawa niya. Pero hanggang ngayon, ang nakakaano lang, hindi po nakita kung sino yung pumatay o suspect, kung taga saan or paano siya pinatay. So, yan guys, mag-ingat lang tayo palagi sa mga pagbablog natin sa sementeryo. Puntahan muna natin yung lalaki kung doon pa rin siya nakatira at abutan natin ng konting biyaya. Nagtutubig, pumapatak, kumakatas. Ay, ito. Okay, akala ko. Kasi aalamin natin kung bakit niya piniling dito tumira sa sementeryong ito. Dahil ilang taon ang nakalipas nung nakausap natin siya. Hindi lang natin masyadong na-vlog. Sa laki ng sementeryong ito, ito yung pinaka-part na hindi ko pa masyadong naiikot. Hindi ko din masasabing safe. Oo, dito yun eh. Teka, nandito pa siya. Dito kasi may mga aso. Palawak yung sementeryong ito. At ito na yun, itong pinuntahan natin na to, yan yung nakikita nyo sa drone, mga master. Alam ko dito siya eh. Saan na kaya yun?
Napakalaki ng sementeryo nito. Sandali lang guys. Tapusin nyo po mga master. Ayun, dito nga yata yun. Natin to saglit. Abandon na to. Iba. Bata. Hindi naman ako kumakain ng aso, pero ang init ng aso sa akin, dugo ng aso. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa mga aso, pero mas pipiliin ko yung yung mga pusa. Para sa akin kasi ako iba-iba naman tayo. Gusto ko talaga mga pusa. So dito siya. Grabe, 2 taon nang nakakalipas nung nagpunta ako dito mga master. Parang nawala yung bahay niya. Dito yung nakatira eh. Siya pa nag-tour sa akin dati dito. Ay, ito yata yung bahay niya. Ayun may bag pa. Yan alam ko may aso dito eh. May kasama siyang aso. Baka sinama niya yung aso niya. O yan ito nga. Dito nga siya nakatira. Sayang di natin maabutan guys. Pero try natin maghintay-hintay kung maabutan natin siya. Naawa ko dun sa lalaki. Yan meron siya ritong lutuan. Tapos meron ditong mga pinagkainan ng papaya. Tapos, ito yung kanyang tinutulugan. Bibigyan sana natin ng kahit konting biyaya. Kung maabutan natin siya. May alagang mga aso yun, sigurado. Kasama niya yung mga aso niya. Saan kaya siya? OMG. Ay! Ang daming dito guys. May kabaong pa. Iba yung amoy dito. Ay, may butane. May lutuan. Ayun may mga bag. May mga gamit. Ayun may mga bag. Wait lang, try natin buksan yung ilaw. Dito yung mga damit niya. Nasaan yung may mga butane. Kaya lang parang may mga pinagnanakaw na foam na nandito. Ayan mga pinagbabaklas yung pyesa. Sana hindi naman ito yung nawala akong cellphone. Ito merong pang card ng McDo. Yung mga mga gamit dyan. Parang meron akong nakukutuban. Hindi kaya ninakaw yung ibang gamit dyan. At dyan itinapon. Nasaan siya? Ahas na. Ito yung pinag-vlogan ko before. So guys, siguro sa ibang pagkakataon na lang natin siya balikan. Wala po siya eh. Dahil hindi natin naabutan itong lalaki, lahat na lang po ng nanood ngayon, meron kayong chance na makatanggap po ng GCash, pamasko, or pang Aguinaldo with from Master G. Sundin nyo lang yung mga mechanics natin dyan sa screen kung papaano. At yun, so far palagi tayong mag-ingat saan man tayo nandun. God bless you all mga master, at huwag nyo kalimutang i-like at i-share ang video to bilang suporta. At road to 800,000 na tayo, malapit na yan. Sana po ay tulungan nyo akong maabot ang ating 1,000,000 subscribers
Ingat kayong palagi at sana kung nasan man kayo, lagi niyong ilagay sa ating puso't isip na ang mga problema, hindi yan tinatambayan, pinagdadaanan lang yan. So, bye!